Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Walang kwenta talaga itong pahiring ni Amy Marcos hinggil sa pagpapaaresto kay Digong Duterte. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po mga kabunyog, kitang-kita naman sa nangyaring hearing na puro pang tatanggol kay Digong at pangpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno na alam naman natin na ginawa lang naman ang kani-kanilang mga trabaho. Ang tanong mga kabunyog, ano naman ang benepisyo nito sa ating bayan? Di ba wala? At alam ba ninyo mga kabunyog, itong sinagawang hearing sa Senado ni Amy, nagpalabas po ng pera ang Senado dyan, mula sa pagkain ng lahat ng nandyan, kuryente, at iba pa bayad po yan mga kabunyog. At saan galing ang pera na pinagbayad dyan? Galing sa bulsa natin mga kabunyog. At ito ang ginagawang hearing na ito ay para paboran sina Digong, kaawaan si Digong doon sa The Hague. At ano naman ang mapapala natin dito sa hearing na ito? Di ba wala? Kaya walang kwenta talaga itong hearing na ito. Kaya tama ang mga sinabi nitong sina Atty. Castro at Ronald Lamas na pinapatagal lang ni Amy ang hearing na ito at para saan pa? Para sa wala. Kaya sayang ang oras ng gobyerno at sayang ang pera ng bayan. Anyway, pakinggan po natin ang mga sinabi ni Atty. Castro at Ronald Lamas. Puntahan po natin yung hearing ni Amy Marcos, yung ikatlo. Okay. Ano yung nagbago? Bakit pinayagan na yung, I think, 11 cabinet members to attend? Ano pong nagbago? Noong una talaga kasi, alam na ng mga cabinet members na ini-invite sa kami ibang high-ranking officials na tapos na eh. Kumbaga lahat nasabi na eh. Kumbaga wala na mapipiga kasi lahat na ng tanong na dapat sagutin, nasagot na. Siyempre, except those covered ng executive privilege. Hindi mo talaga pwedeng mapiga yon, di ba? So, at the time, sabi na, hindi na-attend kasi wala na eh. Tapos na talaga. Wala na kami pwedeng idagdag. Ang ganda thing, wala na kami pwedeng idagdag. So, ano pa ang pwede namin sabihin? So, done. Naging maganda rin siguro yung ginawa ni Senator Cheese, ni Senate President, na pumagitna rin siya at siguro sige pagbigyan natin at kung ano pa ang pwedeng matanong, sige baka may maidagdag pa, di ba? So yun lang naman yung naging concession para sige, okay. parang wala nang gulo, parang wala nang issue. So yung executive department na yung nag-give in kasi para mapagbigyan din si Senator Jesus Escudero. Okay. So maliwanag yan, ito yung concession or compromise para hindi na magkaroon siguro ng crisis between two branches of government. Actually, sa paniwala namin, hindi naman talaga magkakaroon ng constitutional crisis eh. Kasi maliwanag naman din na kinatiga ng Supreme Court sa iba-ibang mga kaso, itong right ng President to invoke this executive privilege. So, well, parang lang, sige, ito para sa bayan, para maayos na lang, sige, let's go. Kaso hanggang kailan kayo attend? Yung mga cabinet officials. Paano kung pahabain ito ni Amy Marcos? Yun na nga. Ilang oras na naman ang uupo sila dyan. Or ilang hearing. Hindi lang isang hearing, di ba? Paano kung ilang hearing pa? Baka pinoprolong na lang niya. For what reason? Hindi natin alam. Pero tingin ko nga, yung unang hearing pa lang niya, maaari na siya. For me this is my personal observation. For me, with those facts, data na nakuha niya during the first hearing, for 6 hours, almost sila nagkaroon ng tanungan dyan. I think those things were already enough for her to make a law. Diba? So, ang sa akin lang, sabi ko nga, ang panawagan lang is, sana kumuha pa siya ng ibang eksperto. Yung ang tipong hindi pareho ng opinyon ni Atty. Medina para mabuksan naman yung isip niya sa ibang mga aspects ng batas. Kasi kung isa lang ang pakikinggan mo at mukhang ito ay pumapabor pa doon sa mga Duterte, hindi ka talaga maliliwanagan. Kasi isa lang nadinig mo eh. Kung kukunin mo halimbawa yung opinion ni dating former Supreme Court Justice Ascuna,
Carpio, Tony Butuyan, pwede, marami siya makukuha dun eh. Kaso Diba? ang tanong, Attorney Clear, depende sa goal. Yun ay kung ang goal ay talagang maliwanagan. Paano kung ang goal naman pala ay hindi? Kundi protektahan lang si Duterte. Ako na Makikita nagsasabi. Kasi yung Ah. observation ko this is clearly pro-Duterte hearing. Marami naman naka-obserba dyan, Christian, hindi lang ikaw. Pero makikita to. Mababasa naman siya ng taong bayan. Ang taong bayan naman ngayon, lalo na nakita naman ng hearing. Through internet, 'di ba? May social platforms sila na kung saan napapanood dito, YouTube, Facebook. Malalaman naman taong bayan kung ano ba talaga yung goal ni Senator Amy Marcos. Kayo ba, sa pagtingin nyo, ano pa talaga yung goal? What is she really up to with those hearings? For me, hanggat sa akin lang ito, ulit hindi ito sa palasyo. Opo. Sa akin, hanggat hindi siya kumukuha ng iba't ibang mga resource persons na para makapag-explain sa kanya kung ano talaga yung batas. Isang tao lang ang papakinggan niya. At yun, kung baka yung lang ang gusto niya madinig, iba talaga yung goal niya. Diba? Pwedeng pahabain lang to. Pero ayokong isipin yun, Christian. Okay. Do you find it weird na right after the first hearing, meron siya agad preliminary findings? Oo naman. Actually, hindi lang right after the hearing. Yung pauna pa lang yung intro, may judgmental na yung dating sa akin. Diba? Sabihin ba naman niya na isinuko na natin ang Pilipinas gusto niyo ba maging probinsya ng Pilipinas ng dahig? Doon pa lang alam mo ng negatibo alam mo na kung saan ang patungo ng hearing. Pero syempre, let's give her the benefit of the doubt. So, kaya lang mas lalong nakita nung gumawa na siya agad ng kanyang initial findings, hindi pa tapos yung hearing niya. Di pa niya nadidinig yung ibang mga eksperto na sana'y kumbidahin niya. So lahat ng kanyang lumabas sa initial hearing niya, lahat hindi pabor sa ginawa ng administrasyon. So Okay. kita mo na kidnapping, may extradition, hindi niya daw maintindihan yung red notice and diffusion when in fact it was very clearly explained by Sir Alcantara. Okay. Ito baka naman I don't know kung napapag-usapan ninyo, pero baka sakali lang. I will try. Ano bang tingin ni President Marcos dito sa ginagawa ng kanyang kapatid? Hindi ba siya napapakamot ang ulo at least? O baka nabibuisit, sumasakit yung bangs dahil dito sa pinaggagawa ng kanyang kapatid? Okay, teka lang, iniisip ko pa. Kasi pag nag-meeting naman yung mga cabinet members, Christian, patungkol dito, hindi kasama si Pangulo So hindi ko makita ang expression niya. Tingin ko pag sinabi mo pangalang Manang, ngingiti siya. Pag kasi nababanggit yung pangalang Manang patungkol dito, hindi siya kumikibo, ngumingiti lang. Ayun, yun siya. Ngumingiti lang. Kasi Manang niya yun Pero wala siyang ngiti na parang paano bang ngiti? Kailangan parang ayoko sabing disappointment, pero parang nagtataka siya ba't ganun. Di ba? Nagtataka siya ba't ganun. Ganung ngiti. Parang ang hirap i-describe ba? Parang ngiti na lang na parang hayaan mo na. Parang ganun yung dating. Hayaan mo na. Kasi nung una kong pinanood nung pinanood ko yung unang hearing po, kahit ang iniipit niya rin si General Torre, yung cabinet officials, pag binasa mo naman in-analyze yung buong hearing na yon, ang target niya yung Pangulo diba? There was a part na ini-establish niya na nagpalit ng posisyon yung Pangulo. Ang problema, hindi siya kinakagat. Hindi ito kinakagat nila Secretary Boying Rimulya. Di ba? I don't know, no? Siguro bilang isang observer, would you agree? Ako, yun ang observation ko. Ang target talaga nitong hearings na ito, si President Marcos, yung kapatid niya. Oo talaga ako. Personal opinion ninyo, siguro. Tingin ko oo. Tingin ko oo because mas lamang yung friendship nila ni VP Sara. I don't know, hindi ko alam kung politika rin to. Diba? Pero, diba, kung neutral ka talaga,
kung neutral ka talaga, sabi ko nga, pakikinggan mo lahat ng opinyon. Bakit hindi kidnapping to according to former Justice Carpio? Bakit hindi siya extradition? Bakit ginamit ang RA 9851? Bakit kailangan makipag-cooperate sa Interpol? Ayaw niya yung palabasin eh. Sa basa ko ayaw niya yung kagatin. So, samantalang mismo yung ICC, parang we are allowed. Yung country natin, allowed gamitin kung ano yung batas natin. Pati yung paano arestuhin ang isang tao, isang suspect, ginagalang ng ICC, pati ng Interpol, kung ano yung local laws. Kung paano mo ito patutupad. So, parang si Senator Amy na lang yung hindi nakakaalam nun. Or siguro ayaw niya alamin. Mukha bang may connection din po ito sa kanyang re-election bid? Or baka mas nagpuyos yung kanyang damdamin nung nawala siya doon sa senatorial ticket ng kanyang kapatid? Again, after the first hearing. Hindi naman siya tinanggal eh. Siya naman yung umalis. Siya naman yung lumalabas. According to her, admission niya rin naman. Hindi siya nakikipag-usap. Diba? So, kung ganun man siguro yung naging damdamin niya at siya yung umalis, nasa kanya na po yun. Hindi naman siya tinatanggal eh. Analyst and former presidential political advisor na si Sec Ronald Llamas. Good afternoon po, Sec Ronald, Alex and Jeff here. Hi, Sec! Magandang hapon, Alex, Jeff. Yun. At sa lahat ng inyong tigapakinig. Naman, maraming salamat po ha. Abay, na-miss namin kayo Ayun, sa ngayon, Sir Long Ronald. time no see. Oo nga. Yung last, yung ano pa kayo, yung nagkakagulo pa kayong apat dito sa studio Pero Sir Ronald, nako bago natin mamaya pag-uusapan din natin yung West Philippine Sea, syempre yung China, Taiwan tension. Pero nako, dumako po muna tayo sa Senado. Tuloy-tuloy po yung pagdinig ng committee ni Senator Amy diyan sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at ngayon nga ay pupunta na daw muli at ang yung mga gabinete ng Pangulong Marcos. Sa tingin niyo po ba this is a good move o dapat dinedma na lang? Well, mukhang sinubukan nilang mag-compromise. Dahil last week ay mukhang nag-unfold yung isang possible crisis. Dahil nagte-threaten yung Senado na ipapasabina yung mga cabinet secretary na hindi nadalo. At syempre, yung sabina, ang direction niyan ay contempt at saka possible arrest. Syempre naman, hindi naman magpapahuli yung executive branch, lalo na yung mga cabinet secretary. At nag-invoke sila ng executive privilege. At ang sabi ni Senate President Chis Escudero ay hindi siya magko-comment, ipapasa niya sa legal department itong mga contending issues na ito. Mukhang ngayon ay nagkaroon sila ng counting compromise, no? Baka yung compromise ay sige, dadalo kami pero isang beses na lang, no? Last na ito na pagdalo namin. Pwede rin dadalo kami dahil papunta na diyan si Vice President Sara, mukhang dadalo rin. So, para magkaharap-harap na sa isang hearing. Pero sinuggest din ng Malacanang, baka pwede nyo namang imbitahin yung ibang mga legal luminaries na nagbigay na ng posisyon tungkol dyan sa arrest ni ex-President Duterte. So nakikita ko dito the possibility of a compromise para maiwasan yung possible tawag ni Amy ay constitutional crisis. Although hindi ko siya nakikita sa constitutional crisis, baka balak lang nilang ma-diffuse kung anumang crisis yung pwedeng mangyari. Pero tingin ko ay posible na ito na yung last na pagharap ng mga tiga-cabinet o tiga-executive. Yun. Sec Ronald, pero di ba mismong si Vice President Sara po ang nagsabi that the former President Rodrigo Duterte can no longer return to the Philippines at dapat mag-move on na lang daw po. So itong mga sinasagawang hearing na ito patungkol po sa pagkakaaresto ng kanyang ama, ano po ba ang nakikita niyong purpose pa nito? Ang purpose niyan ay para i-prolong yung narrative, para patagalin yung kwento na illegal yung arrest, unconstitutional yung arrest, binviolate yung due process,
at kinawawa yung ex-president. Sabi nga ni Senator Bongo, nakapaa sa preso. So, yung narrative na yan na kinuwawa, no, at kanyang human rights ang binayolate, gusto nilang ipagpatuloy. Actually, nag-file nga ng kaso si Kitty Duterte sa Supreme Court na para obligahin daw na ibalik si ex-President Duterte. Hindi ko maintindihan yung kaso na yon dahil wala na sa kamay natin si ex-President Duterte. Nasa ICC na. At kahit anong gawin natin, hindi natin mako-compel yung ICC na ibalik siya. Kaya parang baliwala yung final na yon ni Kitty Duterte. Dapat siguro in-advisean siya ng kanyang mga abogado na moot and academic na yan. Mismo yung Supreme Court ay nagsalita na tungkol dyan sa balak nilang TRO na yan. So, tama na in a way, tama yung sinabi ni Vice President Sara na move on.com na dapat tayo. Pero syempre, yung mga DDS, gusto nilang i-sustain yung narrative para sa kanilang base at para sa mga undecided na maawa kay ex-President Duterte at magalit sa ginawa sa kanya sa pag-violate ng kanyang human rights at due process. Ang sabi naman ni Justice Secretary Remulla at ni DILG Secretary John Vic Remulla, paano naman yung due process ng libo-libong pinatay? Bakit naman hindi kayo nagsasalita para sa kanila? No? So, yun naman yung counter-narrative. Kaya ang labanan ngayon is basically narrative versus narrative. Kwento versus... Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.